Hello mga viewers! Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kilalang infectious disease na nakaaapekto sa mga bata. Ang sakit na ito ay kadalasang dulot ng Coxsackie virus na nakukuha sa pamamagitan ng paglanghap ng mga droplet o maliliit na laway ng taong may sakit o kaya naman ay sa paghawak ng mga bagay na kontaminado ng dumi ng taong infected. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Kapag nagkaroon ng sakit na hand, foot, and mouth disease o HFMD, ang pasyente ay magkakaroon ng mga sugat at pantal o butlig sa kanyang mga kamay, paa at bibig. Nagkakaroon din ng mga sugat at butlig ang puwet. Bukod sa mga ito, makararanas din ang pasyente ng lagnat, pananakit ng lalamunan, hirap sa paglunok, kawalan ng gana sa pagkain at iba pa. Ang pinakapangunahing sanhi ng hand, foot, and mouth disease ay ang Coxsackie virus A16. Ang virus na ito ay kabilang sa mga grupo ng non-polio enterovirus. Karaniwang nakukuha ang virus na ito sa pamamagitan ng mga sumusunod, paglanghap o pagkakalunok sa mga droplet o maliliit na laway ng taong may sakit na umubo o bumahing, pagkakahawak sa mga bagay na may sipon, dura, o laway ng taong may sakit, pagkakahawak sa likido na mula sa sugat o butlig ng taong may sakit, at pagkakahawak sa mga bagay na may dumi ng taong may sakit. Lubos na nakakahawa ang HFMD sa mga kabataan, kaya naman iminumungkahin ng mga doktor na panatilihing malinis ang katawan, pati na rin ang kapaligiran. Ang sakit na hand, foot, and mouth disease ay maaaring magdulot ng ilang mga sintomas at senyales na gaya ng mga sumusunod: pagkakaroon ng masakit at mapupulang pagsusugat sa dila, palibot ng bibig, sa loob na bahagi ng pisngi at mga gilagid, pagkakaroon ng mapupulang butlig na walang pangangati sa mga palad, daliri, talampakan at minsan pati sa puwet, lagnat na maaaring lumagpas sa 38 degrees Celsius, pananakit ng lalamunan, mabigat na pakiramdam, kawalan ng gana sa pagkain o pagsuso para sa mga sanggol, at pagiging iritable ng sanggol. Ang mga sintomas na nabanggit ay kadalasang unang lumalabas matapos ang 3 hanggang 6 na araw mula sa pagkahawa ng sakit. Maaaring ang pasyente ay lagnatin muna at makaranas ng hirap sa paglunok bago magsilabasan ang mga sugat at pantal o butlig. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad ito. Salamat sa panonood!